nakabardagulan natin kung ito pong mga dati nakaasaran natin at laging sinasabi kay Pangulong Bongbong Marcos na drug test ka, ngayon po nakikita, pinupuri, nagagandahan sa proyekto at sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano nyo sasabihin na humihina ang suporta ni Pangulong Bongbong Marcos? Kayo nga, kinukupal nyo lang si dating Pangulong Duterte. Sinasabi nyo, pupunta kayo doon sa rally. Puro kayo, pupunta kami sa rally mo. Tatay Digong, nandiyan kami, asahan mo. Tapos pagdating nung araw na yon, tetren tayong sumali. Tetren tayong sumama. 15 pa, vlogger. Di ba kayo dyan? Kayo dyan sa comment section. Mga kupal lang kayo eh. Bakit? Papaasahin nyo yung matanda. Sasabihin nyo, pupunta po kami, Tatay Digong. Tapos wala naman pala. Nandito lang kayo sa live ni Mark Ramos. Mas mahal nyo ako, no? Kesa doon sa kay dating Pangulong Duterte, Kasi mas binibisita nyo pa ako dito eh. Di ba? Ito po ang indikasyon, mga boss, Chief Amo, sir, na ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay positibo. We have a good leader, sabi ni Dick Gordon. Pinuri si PBBM dahil sa mabilis nitong pagtugon sa kalamidad. Aniya, we have a good leader, so the people would move very fast. Yung vice-presidente, asaan? Pungalangala. Bumiyahe na naman yata. Nasa ibang bansa na naman yata. Ang laging bukang bibig ng mga DDS si Bongbong Marcos ay isang presidenteng palagala. Si Bongbong Marcos ay isang presidente na puro lipad sa Amerika, sa Estados Unidos. Tapos kamukat-mukat mo yung vice-presidente ngayon na idol po ng mga DDS. From Marso, simula Marso, nung nakulong o narehas o humawak sa malamig na bakal ang dating Pangulong Duterte, hanggang ngayon po, umabot na yata ng 16 yung biyahe, labas-masok ng bansa. No? Partida pa, yung ibang mga biyahe pa nun, mayroon meron pong mga kalamidad. Di po ba? Nasaan ang vice-presidente? Alaus. Nandun, sumisigaw, bring him home. At eto pong mga kakamping, sa pangunguna po ni Leni Robredo, mga kababayan, pinipilit nilang maging kakampi ng mga DDS. Naalala nyo yung ating vice-presidente? Dinayo pa. No? Dinayo pa ni Inday Sara Duterte yung vice-presidente na si Leni Robredo na ngayon ay mayor ng Naga. Dinayo pa. Pero mukhang wala din. Alam nyo mga kababayan, kung sakali man, eto nakikita ko to, no? Kung sakali man na si Leni Robredo ay kampihan si Sara Duterte, ang nakikita ko diyan, iiwanan ng mga kakamping si Leni Ganyan ho yung nakikita ko. Dahil imposible na kumampi po yung mga kakamping diyan sa mga DDS. Mga nasusuka nga ho yung mga kakamping diyan sa mga DDS di ba? Sabi nila, kung meron man kaming kakampihan, siguro hindi yung mga Duterte. Hindi yung mga DDS. Nababahuan nga sa inyo yung mga kakamping Tapos, ang style pa ho ng mga vlogger nila, sila pa ho yung mismong sila pa ho yung mismong mga mapamintas. Tapos pag nakita mo yung kilikili, punong-puno ng banil. yung isa, sablay pa yung nguso. Ang lalakas pa, inaasar pa yung mga kakamping. Na kesyo daw ang papangit ng mga kakamping. Anak ng toko na yan. Eto pa. Eto, mas masakit ito. Bakit? Kasi eto yung katotohanan naman talaga. Sinimulan na, Napapansin na po, hindi lang tayo ang nakakapansin, napapansin na din po ng lahat, mga boss, Chief Amo, sir, na yung pink at pula, pink, yung mga kakamping, yung mga dating tinatawag natin na mga dilawan, at ang pula naman po ay tayo, napapansin na po ng lahat, mga kababayan,
na nagsasanib puwersa na unti-unti. Ano po, bakit? Dahil nga itong si Pangulong Bongbong Marcos, ang ginagawa lang naman ho, para sa bayang Pilipinas at para sa mamamayang Pilipino. At lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Ayaw niya na masakop ng China ang West Philippine Sea. Di po ba? Ngayon, yan po ang hinahangaan ng mga kakamping kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, eto, nakasuporta sila kay Pangulo. Sabi ko nga ho sa inyo kung meron pong tinatawag na opposition, no? Ako po, hanggang ngayon naniniwala po ako ang tunay na opposition yung mga kakamping pa din. Mark, bakit ka kumakampi sa mga ganyan? Dahil po, alam natin mga kababayan na ang opposition po, ang tanging layunin din po ng o tunay na oposisyon ay maitaguyod, umangat at muling yumabong ang ating bayan. Yan po ang tunay na oposisyon. Ngayon, lagi lang nagkakatalo dahil nga po, iba yung way ng administrasyon, iba ang way ng gustong ng oposisyon. Di ba? So ngayon, ito, nakatagpo sila. Isang presidente na para sa kanila, tama yung ginagawa. Nagjo-join first. Di ba, mga DDS? Nagjo-join first. Kaya hindi ko maintindihan sa inyo kung saan nyo pinagkukukuha Yung mga kakupalan yung sinasabi na palakas ng palakas kayo palakas ng palakas yung mga putok nyo daw. Pakinggan nyo ito Hasil Llamas. Taas pa rin si Sara at saka mga Duterte. Medyo damage goods sila. Lalo na pag sinimulan na ni Ombudsman Boying Remulla yung pagbubukas ng mga sali at saka bank accounts, etc. Uy, natakot mo sila, boss. Ayaw na ayaw ng mga DDS niyan. Ano? Ayaw na ayaw ng mga DDS niyan. Biruin mo pagbubukas na ho ng salin. Ang sinasabi ng mga DDS, naku, ang daming problema ng bayan. Tapos ito ang inuuna nyo, pagbukas ng salin. Kasi yan naman din ang inuna ng dating Pangulong Duterte. Simula nung naupo siya, simula nung si Martires ay nailagay doon po sa ombudsman. Yan din ang una nilang tinanggal. Kailangan magpaalam sa politiko, hindi basta-basta pwedeng buksan na lang yung mga salin ng mga politiko. Di ba? Ayos. Kaya yan din yung inuna ni Ombudsman Remulla. At tatanggapin niya yung mga dating kaso ng corruption ng previous government na hindi nag-prosper. Katulad ng po. Yung mga nakatenga daw. Yung mga nakatenggang kaso ng dating Pangulong Duterte, kung sino-sino pa na mga nandoon sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Nako, ito tuloy. Nakita nyo? Unang bubuklatin na salin kay BP Sara, Inday Sara Duterte. Ito pa ang ikakakaba nyo na susunod, mga kakampi, mga DDS. Dahil maaari na kumonek yan doon sa pagpapabukas din noong bank account na joint account ni dating Pangulong Duterte at ni Inday Sara Duterte. Nako, magkakaalaman na yan. Ako, tingin ko naman, mga DDS tingin ko naman, alam nyo, no? Alam nyong may sabit yung bank account na yon. Biruin mo, bobo ba kayo? Oo. Biruin mo, mahina ba kukote ninyo? Halos ilang taon nang itinatago ng dating Pangulong Duterte, halos gusto na nga ibaon na lang kasama niya sa hukay yung bank account na yun para lang hindi mabuksan di ba? Kung walang itinatago ang puon ninyo, simple lang yan. Sige, ito, buksan natin para mapahiya itong gonggong na si Trillanes. Ganun pa. Para mapahiya si Trillanes. Kaso hindi nila mabuksan. Nagbanta pa. Nakakasuhan daw. Si dating Senador Trillanes, wala naman po. Wala, hindi nila tinuloy. Bakit hindi tinuloy? Kasi po, kapag tinuloy nila yon, ang sasabihin lang ng judge, sige, ganito, para matapos na tong kaso na to, no? Para mapatunayan nyo na si Trillanes nga ay nagsasabi ng paninira lang sa inyo, buksan natin yung bank account. Pag walang nakita dyan,
na 2 bilyon na ipinapadala ni Sammy Uy di umano, ibig sabihin, nagsisinungaling si Trillanes. Wala na akong maniniwalang Pilipino kay Trillanes pagka ganun ho ang nangyari. Pero kapag ka nakita sa loob noon na merong pinapadala, yung Sammy Uy di umano, ay yari sila, mga kababayan. Di ba? Ang sinasabi, yung Sammy Uy, drug lord daw ho yun, mga bossing. Hindi nila tinuloy. Wala silang tinuloy. Tingnan nyo ang tahimik ho ni Panelo ngayon. Si Panelo nag-iingay. Kakasuhan si dating Senador Trillanes. Hindi nila tinuloy. Bakit? Mabubuksan yung bank account pag kinasuhan nila. Yun yung magiging pagbabasihan kung nagsisinungaling si Trillanes o hindi. Di ba, Spanish girl?